So mga sangkay, ang mga Duterte nga ba ay kinakabahan na ngayon kay General Torre na siyang PNP chief na ngayon? Kasi meron po silang mga reaksyon ngayon tungkol po dito sa kauupo lamang na PNP chief na alam po natin na itong si Torre mga sangkay ang isa sa manpower kung bakit naroon ngayon si PRRD sa The Hague, Netherlands. Hello guys, what's up? Ako muli ito, Sangkay Janjan muling nagbabalik dito sa ating channel. At ito, pag-usapan po natin mga sangkay. Ito nga, patungkol po kay General Torre, no? Kasi masyado pong mainit ang mata ng mga Duterte dito mga sangkay. Kasi nga po, ito po yung dahilan. Isa sa dahilan kung bakit nagkanda gulo-gulo at nagkanda wasak-wasak mga sangkay ang kampo ng mga Duterte. Si General Torre. Bagamat hindi pa po siya at that time PNP chief, pero ang tindi na po ng kanya mga ginawa. Ngayon kasi, ang tanong dito, may gagawin ba siya sa mga Duterte? At kapansin-pansin ngayon mga sangkay ang reaksyon nila Vice President Sara Duterte na tila baga, no? Tila baga kinakabahan po sila sa bagong upong PNP chief. Pag-usapan natin yan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, no? Aba, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kung gusto mong mapabilang, guys, sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga, guys. Masyado pong, kumbaga, mga sangkay, masyado pong masalimuot ang mundo ng politics ngayon, no? Ang daming drama, ang daming gulo, mga sangkay. Kaya, lagi kong sinasabi sa lahat, huwag masyadong paaapekto sa politikang ito. Dahil hindi po natin alam kung anong totoo na mga nangyayari, mga sangkay. Itong mga nakikita po natin sa camera, mga sangkay, behind the scene, mayroon pong mas nagaganap doon na hindi po natin alam. Okay? Ngayon kasi, eto. Itong si General Torre, bagong upo lamang pong PNP chief, may mga mabibigat na kaagad na babala. At mayroon pong kakaunti mga sangkay na pasaging tungkol po kay Bato de la Rosa na posibleng maaresto anumang oras. Ngayon, eto, pakinggan po natin yung mga reaksyon. Ito yung kay VP Sara. Reaksyon ni VP Sara kay Torre. Pakinggan po natin. What's your reaction to Torres appointment as PNP chief? That's my reaction. So Yeah. next question. Opo. Yung reaction po ninyo. Yun, sir. Ano lang yung reaction mo kay General Torre? Anong ginawa ni VP Sara? Tinawanan po. Tumawa po siya kay General Torre. Pakinggan natin. Okay. What's your reaction to Torres appointment as PNP chief? That's my reaction. So Yan ba yung reaction niya mga sangkay? Tumawa. Yeah. Next Opo. question. Plastic na ano. Ako I'll be honest. Plastic po yung tawa ni VP Sara dito. Sa tingin ko, mga sangkay, ito itong tawang ito ay may halong inis at kaba. Okay? Hindi po yan yung natatawa kasi may nakakatawa. Kundi itong tawa ni VP Sara, may halong inis at kaba po yan. Naiinis kasi nga po, alam naman po natin na si General Torre ang isa sa nagwasak sa kampo ng DDS. Si Pastor Kibuloy, andun po siya ngayon sa loob. Si, ano tawag dito? Former President Rodrigo Duterte nasa The Hague. So, itong tawa na to mga sangkay, for me ewan ko anong inyong opinion, comment down below. For me mga sangkay, mayroon pong pagpapahiwatig na parang naiinis ako pero kinakabahan ako. Kasi PNP chief na yun Kung noon pa nga mga sangkay na hindi pa po siya PNP chief, ang dami na pong milagrong nangyari. How much more ngayon? 'Di ba? Maliban dyan, eto. Teka lang, magbasa tayo ng komento. Sabi dito, ano ba ang accomplishment mo as Vice President? Sagot po, please.
Ano mga nagawa mo sa bansa natin, madam? Mas nakakatawa ka sa ginawa mo sa confidential funds na hindi mo kayang ipaliwanag. Parang baliw lang eh. Idol Sara, sana ikaw na susunod sa na Pangulo. Parang sira na tumawa lang, baliw na talaga. Parang hindi Vice President. Sabi ko nga sa inyo, yung politics sa ating bansa, sobrang madrama po yan. So, kung ikaw ay fanatic, lugi ka dyan. Okay? Ngayon, ito naman yung kay Basti Duterte. Ito pakinggan po natin. May mga Bisaya ditong salita, ita-translate na lang natin. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo, ano nangyari? You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Binabati ko siya mga sangkay. Yung paglaktaw daw po ni General Torre. Kasi ang pagkakalam ko, ilan ba yung star si General Torre? 1? Tapos biglang nagkaroon ng 4 star. So 3 star yung nilaktawan. Pero si Bato de la Rosa, di ba? Halos ganun din po mga sangkay. Nilaktawan po. Question si General Torre, pero si de la Rosa noon, hindi. Di ba? Mga sangkay, may halong bias po talaga. Yung natural naman yun. Siyempre, naintindihan natin. Basta Duterte, General Torre yung binabanatan niya. Okay. Tama! Pabor-based promotion eh. Diba? So, balik na ako dito. I have to face that. Basta kung saan na po yung buhato na ng diwata. Pusit na yung pangalan. Mabalik na daw po siya mga sangkay sa Pilipinas kasi ang pagkakaalam po ito ay sa The Hague. Babalik na daw po siya sa Pilipinas kasi hindi daw niya alam baka kung ano naman ang gawin nitong Diwata. Kasi yun nga po yung ano nila pang-asar kay General Torre. Kamukha daw po talaga ni Diwata. Lima ka, nagbenta lang ng Paris Overload. Sumali ng party list, naging kidnapper, naging chief PNP si Diwata. Oh! Labo, no? Si Diwata yung sinasabi niya tapos kinunik kay General Torre. Hindi naman magpapares si General Torre. Pero, syempre, gets po natin. Si Basti Duterte yan at ang binabanatan niya ay si Torre. Si Raulo. Pero alam niyo, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam, di yan makapasar. Buang talaga yan. No, nobody in their right mind would do what he did. Yung sinakay na si PRD sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yon, kung masakto yung utak niya, hindi nyo, baksak sa neuro yan. Sigurado ako. Along the way, may bakukang na lisod sa utok ka na ba? Magkakaon siguro panos nga pansit. Alam mo, kinagaya niya po si PRRD magsalita no? So, sabi niya mga sangkay, baliw na daw talaga, parang nakakain lang ata itong si General Torre ng panis na kakanin. Para alam niyo, parang nonsense mga sangkay yung sinasabi. Pero sige, tindihin po natin, basta yan, si General Torre yung kanyang sinasabihan. Oo na, pero nobody in the right mind would do that. That's totally illegal and you know, the consequences of these actions are heavy, sa totoo lang. Guys, ang tingin ko dito mga sangkay, itong mga sinasabi po ni Basti Duterte, disappointment mga sangkay na may halong kaba. Bakit? Disappointed siya. Kasi nga, bakit si General Torre? Malaki ang kasalanan sa amin nito. 'Di ba? Kaya nga sabi niya mga sangkay, kailangan ko nang umuwi. Baka kung ano na naman ang gawin ng taong ito. Kasi nga mga sangkay, na-experience nila yung bangis ni General Torre. At alam niyo mga sangkay, si Torre lamang po ang nakapag face-to-face ng ganun-ganun sa mga Duterte na talagang binangga silang lahat. Na hindi po sila nakapalag. Si Torre lamang po ang nakagawa nun. Hindi pa po siya at that time PNP chief. 'Di ba? Hindi pa po siya chief PNP mga sangkay. Pero, anak ng toko hindi niya po sinanto. So, nadi-disappoint siya mga sangkay. Kasi nga po, syempre, dapat hindi si Torre.
Kinakabahan siya kasi nga po, alam niya na tutuhanin ni Torre kung ano man ang kanyang sinasabi. Well, ang tanong dito, may gagawin nga ba si General Torre sa mga Duterte? Ano sa tingin nyo? Pero abangan na lamang po natin ang mga susunod na kabanata tungkol dyan. Kauupo lamang po ng bagong Chief PNP. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaala, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.